Kagulat World, hindi pa tuluyang humuhung ingay mula sa kanyang makasaysayang quarterfinal finish sa Dubai nang muling yumanig ang tennis world. Confirmed na lalaro si Alexandra Ayala sa prestihiyosong BNP Paribas Open sa Indian Wells, California. Isang balitang literal na nagpa-trending sa global tennis community, lalo pat kasabay nito ang kanyang pag-akyat sa world number 32 sa live rankings. Mula March 4 hanggang 15, haharap si Alex sa tinaguriang 5th Grand Slam, isang tournament na halos kasing bigat ng 4 na major events sa tennis calendar. Para sa isang Filipina na kamakailan lang ay nasa labas ng top 100, ang pagpasok niya sa main draw ng Indian Wells bilang top 32 player ay isang napakalaking statement. Hindi ito tsamba, hindi ito hype lang. Ito ay resulta ng authentic growth, disiplinadong training, at fearless mentality laban sa mga higante ng WTA Tour. Matapos niyang gulatin ang mundo sa Dubai, kung saan pinabagsak niya ang world number 8 na si Jasmine Paolini at ang veteranang si Sorana Cîrstea bago tumapat kay Coco Gauff. Dala niya na yon ang momentum papuntang Amerika. Ang Dubai campaign niya ay nagsilbing warning shot sa buong tour. May bagong puwersa na dapat seryosohin. Ngunit kasabay ng excitement ay ang reality check. Ang Indian Wells ay kilala sa mabagal na hard courts at unpredictable desert winds. Ang transition mula sa Middle East swing patungong California ay hindi madali. Maraming players ang nahihirapan mag-adjust sa court speed at kondisyon ng hangin. Pero si Alex, bit-bit ang kanyang giant slayer confidence ay tila handang harapin ang panibagong battlefield. Sa global stage, mas ramdam ngayon ang impact niya. Siya na ang mukha ng Southeast Asian tennis, isang simbolo ng Pinoy pride sa bawat palo ng racket. Sa bawat forehand angle na kanyang pinapakawalan, para niyang ipinapakita na ang Pilipinas ay hindi lang tagasunod sa tennis world, kaya nanitong makipagsabayan. Ang malaking tanong ngayon, sino sa mga top 5 superstars ang posibleng makaharap niya sa early rounds? Posible ba siyang makatapat sina Iga Swiatek o Aryna Sabalenka kung magtagpo ang landas nila sa draw? Sa level na ito, bawat round ay parang finals. Walang madaling laban. Dito papasok ang papel ng kanyang coach na si Joan Bosch. Ayon sa mga ulat, nakatuon ang kanilang preparasyon sa tactical tweaks, mas mabilis na footwork, mas agresibong net approaches, at mas consistent na first serve percentage. Sa Dubai, ipinakita ni Alex ang kanyang defensive mastery at counterpunching brilliance. Sa Indian Wells, maaring mas aggressive version niya ang masaksihan natin. Ang training niya sa Rafa Nadal Academy ay patuloy na nagbubunga. Doon hinubog ang kanyang mental toughness at championship discipline. Hindi siya basta umaasa sa raw talent. Pinag-aralan niya ang bawat kalaban, ina-adjust ang sistema, at tinatama ang maliliit na detalye ng laro. Ang pagpasok niya sa Indian Wells ay hindi lang simpleng tournament entry. Ito ay misyon para patatagin ang kanyang puwesto sa top 30 at posibleng magbukas ng pinto patungo sa top 20. Mahalaga ang ranking points dito, lalo't makakaapekto ito sa seeding niya sa mga susunod na Grand Slams ngayong 2026. Sa California, inaasahang dudumugin siya ng Filipino community. Ang Let's Go Alex chants na narinig sa Dubai ay malamang mas lalakas pa sa tennis paradise. Ngunit sa likod ng crowd support, alam ni Alex na ang laban ay mananatiling laban ng focus, stamina, at tactical intelligence. Hindi na siya ang batang prospect na nangangarap lang makapasok sa main draw. Siya na ngayon ang contender na may respeto ng international media at takot ng ilang seeded players. Ang kanyang underdog grit ay naging sandata, at ang kanyang composure sa pressure moments ang kanyang trademark. Sa huli, ang Indian Wells campaign ni Alex ay higit pa sa personal milestone. Ito ay laban para sa bawat batang Pilipino na nangangarap maging world-class athlete. Sa bawat serve at rally, dala niya ang bandila ng Pilipinas. At ngayon, isang cliffhanger ang bumabalot sa tennis world. Sino ang unang magiging biktima ni Alex sa Indian Wells main draw? Magagawa kaya niyang lampasan ang kanyang mga naunang career best finishes at tuluyang sakupin ang sunshine swing? Isang bagay ang malinaw, ginulat na niya ang mundo minsan. At sa Indian Wells, posibleng gawin niya itong muli. Hindi pa man humuhupa ang ingay ng kaniyang makasaysayang quarterfinal finish sa Dubai. Muling yanig ni Alexandra Alex Ayala ang balita matapos kumpirmahin ang kaniyang paglahok sa prestihiyosong 2026 BNP Paribas Open sa Indian Wells, California. Ang shock factor na nagtrending sa buong mundo, ang kaniyang pagtalon sa world number 32 sa live rankings matapos patumbahin ang mga higante sa Middle East swing. Mula March 4 hanggang 15, sasabak ang ating Golden Girl sa tinaguriang 5th Grand Slam kung saan naghihintay ang pinakamalalakas na tennis players sa balat ng lupa. Ito na ang kaniyang pinakamalaking pagkakataon para patunayan na ang kaniyang tagumpay ay hindi tsamba, kundi bunga ng kaniyang authentic na galing
at hindi matatawarang disiplina. Ang conflict na kailangang malampasan sa ni Alex ay ang tindi ng competition at ang mabilis na transisyon mula sa disyerto ng Dubai patungo sa tennis paradise ng California. Habang ang ibang players ay hirap makakuha ng momentum, si Alex ay bitbit ang kanyang heroic stand laban sa mga world top 10 stars. Ang tanong ng marami, kaya ba niyang ipagpatuloy ang kanyang Giant Slayer mode sa harap ng mga American fans? Ang kanyang global impact ay lalong nararamdaman dahil siya na ang opisyal na mukha ng Southeast Asian tennis sa world stage. Sa bawat palo niya ng raketa, bitbit niya ang Pinoy pride na kumakatawan sa pangarap ng bawat Pilipino. Pero sa gitna ng selebrasyon, may isang malaking hamon. Sino sa mga top 5 superstars ang posibleng humarang sa kaniyang pangarap sa Indian Wells? At ano ang sikretong adjustment na gagawin ni Coach John Bosch para sa kaniyang Sunshine Swing debut? Huwag kukurap dahil hihimayin natin ang plano ni Alex para sakupin ang Amerika. Sadyang hindi na mapigilan ang pag-arangkada ni Alexandra Ayala sa pandaigdigang entablado. Matapos ang kaniyang kahangahangang performance sa WTA 1000 Dubai Tennis Championships, kung saan pinatunayan niya na kaya niyang makipagsabayan sa mga pinakamahusay, opisyal na siyang lilipad patungong United States para sa BNP Paribas Open. Ang kaniyang naging kampanya sa Dubai ay nagsilbing warning shot sa buong WTA Tour. Isipin niyo, tinalo niya ang world number 8 na si Jasmine Paolini at ang veteran na si Sorana Cirstea bago siya nakatapat ang kaniyang dating doubles partner na si Coco Gauff sa quarterfinals. Ang shock factor ng mga panalong ito ang nag-angat sa kaniya sa top 35 ng mundo. Isang ranggo na dati ay pangarap lamang para sa ating bansa. Dito natin nakikita ang authentic na evolusyon ng laro ni Alex. Hindi na lang siya ang batang promising talent. Siya na ngayon ay isang ganap na global icon na kinatatakutan sa baseline. Ang kaniyang left-handed power ay naging bangungot para sa kaniyang mga kalaban sa Dubai. Ang kaniyang kakayahan na kontrolin ang rallies gamit ang kaniyang forehand angles at ang kaniyang mas pinatibay na serve ay nagpapakita na ang kaniyang system alignment ay saktong-sakto sa modernong laro ng tennis. Ang kaniyang heroic stand sa bawat laban, lalo na sa mga pressure-packed na tie-breaks, ay nagbigay sa kaniya ng respeto mula sa international media at mga tennis analysts. Ang kaniyang pagpasok sa Indian Wells ay hindi lang basta paglalaro. Ito ay isang misyon. Ang BNP Paribas Open ay tinuturing na pinakamalaking tournament sa labas ng 4 na Grand Slams. At ang pagkakaroon ng isang Pilipina sa main draw ay isang malaking tagumpay para sa Pinoy Pride. Marami ang nagulat kung paano napanatili ni Alex ang kanyang composure sa kabila ng matinding crowd frenzy sa Middle East. Sa bawat laban niya, punong-puno ang stadium ng mga Pilipino na walang tigil sa pagsuporta. At inaasahang ganito rin ang mangyayari sa California kung saan napakaraming Pinoy community ang handang sumigaw ng "Let's go, Alex!"